Everest isang bundok, isang tutok, isang katha-katha. Para sa mga tao ng Nepal, ito ang Ina, ang diyosa ng daigdig. Ang mga tao ay hanapin upang pananakop, tumutulong ang teknolohiya. Ang mga oxygen flasks, laboratory tests, tolda na matatagalan iyon kahit ang pinakamatinding sitwasyon. Ang kagamitan na tumutulong upang matupad ang isang pangarap. Hindi ako tiyak kung kami ay tagumpay. Marami ang sinubukan bago tayo ngunit lahat nila ang nabigo. Had tried on the mountain and had been unsuccessful. 11 mga ekspedisyon ang gawa sa isang tangka hanggang sa tuktok, ang karaniwan sa kanila ay ang mga Briton. Noong 1924, sina Mallory at Line ay umakyat sa napakataas. Subalit gawing maabot nila sa tuktok, ito ang nagdududa. Sila'y hindi bumalik. Well, the physiologists. Ang mga doktor ay hindi naniniwala na sa tuktok ng taas na iyon kahit na may oxygen makakaligtas tayo sa ekspedisyon. And survive. Ngunit hinimok sila ng bundok sa magiting na pagganap. 500 tonelada ng kagamitan, 350 mga taga-bitbit kasama ang isang komando ng Briton. Isang malaking ekspedisyon sa umabot ang tuktok. Kahit ang lakad hanggang umabot ang paanan ng bundok ay humigit sa 300 kilometro. Ang gitnang kampo. Ang lakas ng Everest. Ang pagbagsak ng yelo sa Khumbu. Ang kagubatan ng nagyayelong karayom na matalas na Serek. Ang mga crevice at snowbridge. Ang umaakyat dito kanina. Es ist wie russisches Roulette durchzugehen. Ang roleta ng mga Ruso ang tumawid dito. Ngunit nakita ko ito sa aking sariling mga mata na kung ang yelo ay masira, ang mga nahuhulog na laki ng isang bahay ay mahuhulog sa mga piraso ng 1 metrong kubiko, pagkatapos ay masira muli sa milyong mga patpat. Ang mga akyatin ay kailangang makipaglaban sa kanilang sariling pisikal na katotohanan. Ang mahirap na magkaroon ng oxygen, isa sa 3 karaniwang halaga. Ang bawat hakbang ay pinahihirapan at bawat bagaman. Mentally, you are not performing. Mas gumana ang utak. Walang malinaw na saloobin. Ang isa ay maaaring mahirap na gumawa ng makatuwirang desisyon. To make decisions is seriously impaired. Timog na Siahan sa taas na 8,000 metro. Mga bihirang larawan mula sa tinaguriang dead zone. Ang mga kalalakihan ay umakyat ng mataas na walang sinuman sa harapan nila. Inihanda ang mga reserbang para kay Hillary at Tenzing. Mula dito silang dalawa lamang ang nagpapatuloy. Ang huling gabi na hindi mapakali. Ang taas ay nakakakuha hindi lamang ng lakas at isip, kundi pati na rin ang pangarap. Ika-29 ng Mayo, ang araw ng pag-abot sa tuktok. Alas 7:30, umalis sina Hillary at Tenzing. Wala silang kamera kasama nila sa huling 400 metro. Sapat ba ang oxygen? Tatagal ba ang kanilang lakas? We're just waiting tensely until we heard
Naghihintay kami para sa mga edad hanggang sa bigyan nila ng tanda ng buhay ang kanilang mga sarili. Ang mga radyo ay hindi gumagana sa ganoong kataas kaya sumang-ayon kami na tanda sila sa tulong ng kanilang mga natutulog na bag. Kung inilalagay nila ang bag sa cruise ay nabigo sila. Kung itabi ito sa isang uri ng tea na nangangahulugang nagtagumpay sila. Sa kasamaang palad, naging masama ang panahon kaya't hindi namin nakita ang tanda. Nagpatuloy ang daan ng dalawang pioneer. Sa alas 9, naabot nila ang timog na Rurok. 80 metro ang lalakarin. Tenzing and I reached the summit Sina ridge. Tenzing at ako, sobrang lapit na namin. Biglang umakyat sa harapan namin ang isang 40 talampakang taas na bato. May isang tao. Nagawa kong akyatin ito. Sigurado ako sa kauna-unahang pagkakataon na magtatagumpay tayo. Tanging hakbang na lang ang pupunta. Nauna sa amin ang ilang metro na tila walang katapusan. Pagkatapos ang unang larawan mula sa pinakamataas na dulo sa daigdig. There is no photograph. Walang larawan na ginawa mula sa akin sa tuktok ng Mount Everest. Si Tenzing ay walang camera at sa pagkakaalam ko na hindi pa niya nakikita ang isa pa. Akala ko hindi ito ang tamang sandali sa tuktok ng Mount Everest upang turuan mo siya kung paano gamitin ang camera, at hindi ito mahalaga sa akin. Ang pagbabalik sa mga nagwagi. Alam ni Hillary na nagsimula siyang isang avalanche ay ang kanyang aksyon. Ang mga darating na taon ay magpapatunay dito. I had believed and been forecasting. Alam ko at palaging sinabi na kung maraming mga ekspedisyon ang nagsimula sa Mount Everest, ang ilang mga walang karanasan na mga umaakyat ay lalahok din, maaari lamang itong magdulot ng sakuna. A disaster would occur. Ang Everest ay ang tuktok ng gun ng ulo. Kung ang isang tao ay maaaring magbayad ng sapat, maaari niyang umakyat sa pinakamataas na bundok. Isang guwang na seguridad. Die glauben, sie könnten sich diesen Hügel für 100.000 Mark kaufen, denn zum Hügel ist Naniniwala silang mabibili nila ang bundok na ito sa halagang 100,000 euros dahil naibaba ito sa isang bundok na puno ng mga oxygen stock, malaking mga kampo. Ang landas ay tamelegrama hanggang sa tuktok. Napatay nito ang tigas at pagkaakit nito. Sa kabila nito, nananatili ang mga panganib bahagyang pareho. 1996. Isang karaniwang tao sa tuktok ng mundo. 30 mga umaakyat ay nais na umabot ang tuktok sa parehong araw. Mag-isip ang isang narito ay hindi kumikilos na hindi iniisip. Ngunit isang bagyo ay dumating. 8 mga umaakyat ay hindi pabalik. Everest is a mountain. Ang Everest ay isang bundok na maaaring mapangasiwaan lamang ng pinakamaraming posibleng epekto. Ang ulat ng pag-abot sa tuktok ay yung dumating sa London. Isang souvenir para sa batang reyna. Si Queen Elizabeth II ay dumating sa trono. Ang dobleng trono ay inihayag ng BBC. Umabot ito sa Himalayas. Naisip ko na maabot natin ang tuktok kung ang BBC ay nag-uulat tungkol dito, kung gayon dapat ito ay totoo.